Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kahalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, naririto na naman po tayo muli sa isa pang edisyon ng ating Up Batangas. At bago po tayo mag-umpisa, atin munang saluduhan ang isang magiting na Batanggenyo na kalilibing po lamang. Ito ay walang iba kung hindi ang ating kasama na hepe ng Provincial Planning Office ng ating Batangas, si Ginoong Maynard Melo. Siya po ay siya po ay dating nandito sa Lipa sa ating Community Affairs Office. Siya po ay naging presidente ng Employees Union at tapos siya po ay napapunta sa Batangas. Nagkaroon siya ng mga programa tungkol sa OFW at ang kahuli-hulihan po niyang assignment, siya po ay hepe ng Provincial Planning Office ng Batangas at siya po ay kasama namin mga 5 days before na siya po ay pumanaw at siya, tunay po namang nakita namin sa workshop na di ganun na lang ang kanyang dedication at ang kanyang pagnanasa na mapalawak ang kaunlaran sa pamamaraan ng mga planong na ikabubuti ng Batangas. Napakasipag po niya. At malaking kawalaan sa atin sa Batangas ang kanyang pagpanaw. Siya po ay namatay sa edad na 46 na taong gulang. Ang amin pong pagsaludo sa pamilya at pakikiramay sa pamilya ng yumaong Maynard Melo. Gayon din po, ngayong araw na ito ay inilibing ang Deputy Superintendent for Operations, for Intelligence and Operations ng Batangas, na PNP, si Ginoong Ramirez, Deputy Superintendent Ramirez. Siya po ay dating hepe dito sa Lipa, dati pong hepe sa Santa Rosa, at kamakailan nga lamang po ay nitong nangdaang linggo ay siya po ay pinaslang doon sa kanilang lugar sa Lemery. So, ito po ay mga magigiting na Batanggenyo na ating ipinagluluksa ngayon. Now, sa huling banda, sa isang banda naman ay nais kong batiin ang aking presidente, si President Alvin Castillo, doon sa nakadaang induction namin na naging napakamatagumpay. At saka sa programa na kanyang inilaunch kahapon lamang at siguro ito po'y kanyang bibigyan ng update. Kasama po natin muli ngayon si Ace Gonzales ng 748 Combat Group. Kasama po natin ang presidente na si Romy Mayer ng Rotary Club of Santo Tomas. Kasama po natin ang ating co-convenor na si President Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipa South, si President nandito po si President Ped ng Batangas Chamber of Commerce, at naririto po si Colonel Junco ng PGMC, ang bilyonaryo, at ayan po, ang magandang ngiti ay si Meds Kahanding ng Movement for Corporate Social Responsibility. Atin pong panahuhin ngayong session na ito ay ang mga opisyales ng Department of Science and Technology upang pag-usapan natin ang
ang role ng siyensya ng agham sa ating kaunlaran. Ang atin pong nakausap at napakiusapang makasama natin ngayon ay ang napakasipag na direktor, katatalaga pa po lamang niya na direktor ng ating regional director ng ating Department of Science and Technology, at siya po'y matagal nating nakasama sa Regional Development Council. Dati siyang namumuno ng anong tawag dito, yung research dito sa DOST, at marami pang mga departamento, halos iba-ibang division ng DOST Region 4 ay kanyang pinagdaanan. Naririto po kasama natin si Ginoong Dr. Alex Madrigal ng Department of Science and Technology. Director? Salamat po kasamang Engineer Andal sa pagpapakilala po sa amin at sa aming tanggapan. Sa ating pong taga-panood ng programang Up Batangas, magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay buong taos-pusong nagpapasalamat sa paanyaya ng ating mga magigiting na grupo dito po na nakaupo ng mga Batanggenyo, at binigyang halaga at pagkakataon ang DOST na makapaglahad ng aming mga programa na upang mabiyaya naman ng impormasyon ang ating mga kababayan na hindi na naabot ng aming mga serbisyo. Isa itong napakagandang oportunidad na tinitingnan namin upang mapaabot namin sa mga kalibliban at kasulok-sulokang pook ng Batangas na meron pong DOST, Department of Science and Technology, na laging pong handang magbigay ng mga serbisyo pagdating sa agham at teknolohiya at lahat ng application nito upang makatulong sa kaunlaran ng ating bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko sana pong ipakilala at bigyan ng konting pagpapahalaga ang aking kasama dito sa probinsya ng Batangas. Ang provincial director po namin ay si Ms. Lina Malabanan. Lina? Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay mula sa Department of Science and Technology Region 4A, pero kami po ay nakatalaga sa Batangas. Ang aming pong opisina ay matatagpuan sa Provincial Engineering Compound, Kumintang Ilaya, Batangas City. Yung pong papunta pong A&M Restaurant. Marami po kasi hindi nakakakilala sa DOST, kaya siguro maganda pong opportunity ito para po namin maipalaganap kung nasaan po ba talaga ang DOST Batangas, kung saan po siya matatagpuan. Salamat, Lina. Siguro, sa pagkakataong ito, nais ko sanang hingan ng update ang ating regional director kung ano ba ang role at ano ang ginagawa ng ating Department of Science and Technology at paano tayo makakatulong sa development ng ating community. Salamat ulit kasamang Engineer Andal. Ang DOST po, ang Department of Science and Technology, ay nabuo sa pamamagitan ng isang executive order under Executive Order 128. At sa pamamagitan ng executive order na yan ay naatasan ang aming pangrehiyon at tanggapan upang mabigyan ng central direction ng ating rehiyon at leadership para ma-coordinate ang lahat ng S&T activities sa region. At i-ensure, siguraduhin na ang mga ginagawa na ito ay makakatulong sa ating mga kababayan. Ang amin din pong departamento sa pangrehiyon ay nag-assist sa ating Science Department o yung DOST Main Office na mag-formulate at mag-implement ng mga policies, plans, programs, and projects for S&T development, both for public and private sectors, and to ensure that all the results and interventions of S&T will redound and be utilized to accelerate our economic and social development. So sa ating pangkasulukuyan na pamahalaan under our ating kagalang-galang na Pangulo, si Pangulong Aquino,
Ang ating pong tanggapan ay merong tatlong malalawak na programa. Ang una po ay ang tinatawag nating Technology Transfer and Commercialization, kung saan napapaloob po dito yung isang aming banner program, which is the Innovation System Support. And dito po ay yung tinatawag naming programa na Small Enterprise Technology Upgrading Program, or what we call SETUP na po. Ang setup po ay nakatuon upang palakasin ang mga nagninegosyo, yung ating mga small, medium, and micro enterprises, upang sila ay magkaroon ng kakayahan upang makipag-compete both sa local at sa international market. Ano po? Marami po kaming ginagawa sa Small Enterprise Technology Upgrading Program aside from technology provisions ng technology. We also provide testing and services, support services. We also provide consultancy. We also provide mga designs ng equipment. Minsan nabibigay po kami ng mga kulang kagamitan na makabago at na kinakailangan ng mga ating mga negosyante. Ano po? At dito pa lamang po sa Batangas, nakapag-graduate na po kami ng tatlong malalaking kumpanya na naging exporter. Isa na po rito ang Muradas Handicraft. Ano po? Ang Comalén po ng Tagalipa City ay naging graduate po ng aming setup program din. Ano? Si Comalén, ano po? Gumagawa po ng mga bakery equipments. Ano? Sa Tambo. Sa Tambo. Ano po? So, marami po kaming sa Santo Tomas, Lastimosa, ano po? Marami po kami masasabi pa ng mga iba pa ibang kumpanya, maliliit at malalaki. So, meron din po kami mga tinatawag na grants and aid projects, kung nakatutok po ito ngayon sa community-based. So, hinihikayat po namin sa mga maliliit na mga negosyante o maliliit na negosyo ng mga pamayanan, yung mga cooperatives o even associations under the local government. Pag may naroon silang mga proyekto na makakatulong sa kaunlaran at pangkabuhayan, naririto po kami at nakikipagtulungan po kami sa iba-ibang ahensya katulad ng DTI, ng BIFAR, upang maisaayos ang mga negosyo mula sa metal, sa pagkain, sa mga handicrafts. Ito po yung aming mga ginagalawan. Meron po kami mga programa rin sa S&T services. Ito po yung pangalawang malaking programa kung saan kami po ay merong mga laboratorio na ISO accredited. Meron po kami laboratorio ngayon sa Batangas, matagal nang nagsiservisyo sa ating mga tanker na naghahaul. Mga 2003 pa ho namin itinayo yan, panahon pa ho ni Governor Mandanas yan. At ito ay ginagawang serbisyo sa mga calibration ng mga tanker na nanggagaling sa mga at kumukuha ng gasolina sa depo. Ini-ensure ng ating calibration center na nasa tamang sukat yung laman ng mga hauler ng tanker. Meron din po kami mga laboratorio sa pagkain, at kung saan malaki yung programa namin ngayon sa food safety. Ano po? Sa katunayan, ang Tanawan City ay nakipag-memorandum of agreement na sa amin upang ayusin ang kanilang tinatawag na safety sa street foods. Para wag po nating, para po maiwasan ang mga sakuna o pagkalason sa pagkain, lalo-lalo na ating mga kababayan na nasa street at saka sa mga paaralan. Meron kaming mga laboratorio na ISO accredited na sumusukat ng mga quality ng wastewater at saka ng water. Pati po yung pagsukat ng mga klase ng tubig sa ilog at sa lawa, kaya po naming servisyon. At nakikipag-ugnay po kami lagi sa DNR, sa EMB at sa BIFAR upang magkaroon ng tripartite collaboration para sa mga testing facilities. Katunayan po, meron kaming mga programa sa mga may tubig, mga nagpatubig ng mga munisipyo. Sa Los Baños po, nakikipag-partner po kami sa local water district, sa local government, upang magkaroon kami ng tuloy-tuloy na pagtetesting ng mga nagtitinda
ng mga mineral water at saka distilled water, pati yung mga tungga-tungga at saka yung mga pump station ng mga local water district, kami may mga programa upang ma-ensure na hindi tayo magkakaroon ng mga problema sa mikrobyo sa tubig. Ano po? So, ang lawak po ng mga testing services. At ang isa pa sa aming bago ngayong mga testing services ay yung tinatawag nating metrological services, kung saan meron kami pang-RIO na tanggapan na tumatanggap ng mga equipment galing sa mga industriya. Kinakailangan ISO accredited ang isang laboratorio upang kung ano man ang ginagamit na pangsukat o instrumento ng industriya ay naayon sa standard. Ibig sabihin, hindi mali yung sinusukat na halimbawa gas pressure o kaya yung length, yung mass, yung pressure. Ano? So, yan po ay mga pang-region na mga serbisyo namin. Meron po kami packaging and labeling services na itayo sa pakipag-ugnay namin kay Mayor Sonia Torres Aquino, sa Tanawan. Tinayo po na namin yan sa mga 4 na taon na nakakalipas at ngayon po ay napakatanyag na. Sa katunayan, nasa mga 123 na mga small enterprises na gumagawa ng pagkain ang naibigay na ng serbisyo sa packaging. Meron din po kami mga technology trainings at technology clinics. So, kahit anong larangan ng kabuhayan o sa pangkaslusugan man, sa environment, nandito po kami. Sa katunayan, nung sa environment, sa biogas, pinakatanyag po ang Batangas dahil sa Batangas namin in-integrate yung pang 200 unit na kinonstruct naming biogas digester. At yan ay nangyari sa Rosario, Batangas. Pero, Medyo Rapida, yung impulso natin kasamahan sa kapulisan. Yung isang biogas niya na system ay nagsiservisyo minsan sa 4 hanggang 7 kabahayan upang magbigay ng gas at libreng kuryente minsan. Ano? Meron kami isa sa Ibaan, actually ang Ibaan, pinakamarami sa mga nakapagtayo na rin. Sinupulan namin to kay Mayor Boy Chua. At taon-taon naglaalat sila noon ng pera na 1 milyon upang magbigay ng mga barangay demonstration na unit ng biogas. Ang isang unit namin sa barangay, ano bang barangay yun sa Ibaan, na meron siya nakakabit na 19 na may bahay. At pati yung school, nabibigyan ng gasol, LPG. Wala pong bayad ang technology, libre po yan. Pinapadala namin yung aming mga expert at tinutulungan simula sa conceptualization hanggang sa lighting nung kanilang mga biogas digester. At ang panghuli po ay ang scholarship services namin o human resource development. So ito po ay napakalaki na mga naitutulong natin sa mga matatalino nating kababayan na lalo yung mga kabataan na upang magkaroon tayo ng tinatawag na SNT Manpower Pool. Sa katunayan ngayon ay napakalaki ng problema ng Pilipinas dahil maunti na ngayon ang pumupunta sa larangan ng agham at teknolohiya. Hindi naman yan pang na-isolate sa Philippines na situation, but all throughout, even in developing countries, they are now experiencing a dwindling population or interest ng mga estudyante na pupunta sa science and technology. But in our case, we are always promoting this endeavor para wag naman tayo lalo mapag-iwanan. Kailangan natin ng mga engineer at scientists. Sa katunayan, ang Batangas sa pamamagitan ng Batangas State University ay napakalaki ng tulong sa scholarship program ng DOST. At halos ang magagaling na engineer natin at saka mga scientists din ay nanggagaling sa Batangas, particularly sa Batangas State University. So ito lang po yung mga paunang mga pagbabalita namin at sa katunayan ngayon po meron kami major programs na tinitingnan sa DOST. One is on disaster risk reduction. Through science and technology, we would like to spearhead the sector on disaster from risk prevention and mitigation. Yan po ay nasa pamamahala ngayon ng DOST kung saan tinitingnan namin yung mga anggulo na dapat nating pagtuunan pagdating sa disaster. Meron na po kami nabuo ni Engineer Andal ngayon sa proyekto namin sa RDC na bumuo na po kami ngayon ng tinatawag na rescue boat, fiberglass rescue boat. Kasi ngayon po yung malalaking rescue boat na binibili ng ating mga kababayan sa munisipyo ay napakamahal.
Katunayan, ang isang munisipyo sa Santa Cruz yata sa Laguna ay bumili ng isang 450,000 na rescue boat. Ang capacity, hindi ko po alam, ano, ang capacity po nun ay mga 12 lamang na katao. Samantalang may dinesign kami na hindi naman bababa sa mga 100,000, pero with the same capacity at with the same mobility, stability, buoyancy, and with complete features. Ano. So, ilulunsad namin to sa RDC na meron na tayong sariling rescue boat, 2 po yan. Sa pagtulungan din ng asosasyon ng STARS sa Calabarzon, yung mga executives natin ay nag-donate sila ng mga makina upang magkaroon ng motor. Ito po ay ire-ready ng ating Regional Disaster Coordinating Council ni Director Tomasar in case na kailangan ay i-field ito itong 2. At magiging prototype to, yung mga local government natin, even in Taal Lake, baka gusto nyo mag-avail nito, libre po yung design, pati yung molde, bibigay na namin, tuturuan po rin namin sila. Ito po ay ginawa namin pangkabuhayan sa bayan ng Los Baños at bayan ng San Mateo, kung saan local cooperatives lang ang nagpo-produce ng mga bangka. Meron din po kami dinesign na collapsible bamboo raft na hindi masisira kahit i-stack mo. Tutupiin mo yung bamboo raft sa barangay, pagka nagkaroon ng baha, bababa mo lamang, pwede mo nang gawin pang rescue. No? So ito, meron din po kami programa ngayon for information, dissemination, kung saan nag-develop kami ng software system. Nakukuha namin yung data ng Pag-asa at nagpapaalam kami upang makapture yon at mailagay sa aming sistema at maibato through text SMS sa ating mga local executives at saka members ng RDRMC or up to the municipal level. Kaya po yung mga kasama natin sa Batangas, dito po sa mga magigiting natin mga kababayan dito, ibigay niyo po lamang ang inyong cell number kay Lina, Miss Lina, sasama namin sa computer data namin at every time na mag-update kami ng bulletin, on weather bulletin, lalo na pag may bagyo, maibigay namin kagad ang impormasyon. Katunayan, meron kaming tinayo ngayong, may inaugurate kami ni Lina kay Mayor Palacio ng Calatagan. Naglagay po kami dyan sa Calatagan ng isang automatic weather station upang makuha na ng data ang actual o real time, real time, nakukuha po ng computer through the particular equipment yung temperature, wind, rainfall, data. Kaya every minute, 5 minutes makukuha po 'yon. At pwede niyo po ma-access 'yon through the internet. Bibigay lang po namin sa inyo yung website at nandoon po lalabas sa inyo yung data niya. Kung anong gusto niyo makuha ng data. Yan po yung sa disaster prevention and mitigation. But we are now looking to other problems of the community just like nutrition. Nung kami po ay nag-uusap sa RDC, napag-usapan po ang malnutrition, nutrition ng bata, na lumalabas po yata kayo mga Batanggenyo ay mukhang libre ng konti dito, no? Kasi ang lumabas sa pagsasurvey, ang Quezon Province ang talagang pinakamaraming pandak at pinakamaraming underweight dahil po sa kakulangan sa nutrisyon. At ang aming pong tanggapan ngayon ay tumututok ng isang programa upang makorek itong ating severe malnutrition cases sa ating mga munisipyo. Sa pamagitan lamang siguro makakatulong yung isang simpleng formulation. From 0 to 2 years old, dapat po binabantayan natin yung ating kalusugan ng mga bata, lalo yung mga iniiwalay sa pagsuso sa ina. Dahil pagka po nakalimutan at bumaba ang nutrisyon, at bumaba at hindi lumusog ang bata, mangyayari po yan, ang ating mga bata ay hindi na magiging matalino pag napabayaan yung 0 to 2 years old. Kaya kung i-feed nyo muna siya ng 2 years old to 5 years old, napakahirap nung iangat yan. Kaya kung kailangan natin magprograma, tutukan po yung sa breastfeeding stage na iwawalay na yung bata. At ang kailangan lang po namin nandyan, meron kaming feed formulation yan na bibigay sa mga munisipyo. So, yun po, sa nutrition, yun ang ginagawa namin programa sa nutrition. Dengue po, meron tayong programa ngayon na OL Trap. Sa katunayan, sa buong Batangas, na-identify namin ang ibaan kay Mayor Torreja na nagkaroon ng cases ng severe case ng mga dengue. So, yan po, ay tinututo kami sa pamagitan ng pagbibigay ng mga OL traps kung saan attract niya yung mga lamok
At doon mismo sa trap na yan, mamamatay na yung mga lamok at yung larva niya. Yung larva ng manok. Lamok po. Baka mamay mapunta tayo sa sabungan. Ano? Hindi po ako marunong magsabong. Marunong po lang ako mag-alaga ng manok na broiler. So yun lamang po kasama ng Andal. Andaga po, andaga. Andaga po, meron po tayong problema sa leptospirosis. Ano? Meron pong ginagawa ang tanggapan ngayon na mga detection kit o mga control measure upang matingnan din po itong mga problemang ito. So, sa maikling salita po, ang DOST po ngayon ay nakatutok sa problema na pangkasulukuyan ng ating mga kababayan at society. Whether it's environment, whether it is hunger, whether it is poverty. So, nandun po ang DOST at lalo po namin pinaigting ang aming kampanya. Lumapit kayo sa tanggapan namin sa Batangas, sa Los Baños po naman yung pang-Rio na tanggapan. So, kasama ng engineer, balik ko po sa inyo. Salamat, Director. Dumating po ang ating kasamang si Mar Amparo, Vice President po ng Rotary Club of Lipa South at saka ng Batangas Chamber of Commerce. Pareho yan, sabay yan. Napakasipag po yan. Kasama natin ang Director Alex Madrigal ng DOST at ang Provincial Director natin ng DOST rin, si Miss Lina Malabanan. So, ang una pong magtatanong ay sa Chamber of Commerce at saka po dire-diretso sunod-sunod na po tayo at pakibigay na rin ang update tungkol sa Batangas Chamber of Commerce at saka sa Rotary. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po lubos na nagagalak at naibalita ng direktor na binibigyan din pala ng halaga ng DOST ang agrikultura. At dahil po ako po ay nagre-represent din sa agriculture bilang presidente ng Hog Raisers, Batangas Hog Raisers. At hindi ko rin po alam na kayo po pala ay mabutit na ipaalam nyo sa akin at sa mga nanonood na napalagana po lang ninyo yung technology ng biogas sa mga maliliit na mga backyard racers natin. Dahil maalala ko po, more than a year ago, nangimbita po ako ng taga-DOST. Nakalimutan ko na lamang ang pangalan na meron siyang technology tungkol sa biogas. Yan po sinundo ko pa nga yan dun sa opisina sa Taguig, kung naaalala ko. Si Romy Bacal. At siya ay nagsalita sa amin, ito pong aming asosasyon ay mostly mga commercial farms. At dahil po itong cost po ng paglalagay ng biogas ay kung gagamitin niyo yung tinatawag na carbon credit ay na milyon na magagastos. Karamihan po dito sa Batangas, ang mga hog raisers ay nag-average lamang yung mga commercial farms na mga 100 to 200 sow level. At talagang hindi nila kayang ma-afford yung cost kahit pa sabihin libre, hindi rin sila qualified doon sa hinihinging carbon credit. Opo. Nung siya po yung magsalita, in-explain niya yung technology. Pero nung makompute namin, yung parang bibilin sa kanila naalala ko noon. Parang may mga drums yun or something. Mga portable digester. Parang lumabas na mahal ang cost. Kaya nung nabanggit ko sa kanya, sabi ko dahil mahal po mga materyales na nilagay ninyo, bakit po ituro na laan nyo sa amin ng technology? Para kami na ho ang gagawa at lalo po ng principle naman ng biogas, halos isa naman yan, para po halos lahat ng mga commercial farm ay makapaglagay dahil siyempre pinangangalagaan po natin ang ating kalikasan. Kaya natutuwa ho at yung pala naikuha na pala ninyo sa Rosario, sa Iban, at saka sa katunayan po, ang SIDC matagal na meron yan. Meron na po. Opo. Sana po yung mga commercial farm ay maturuan ninyo sa pamamagitan ng inyong technology na mapamura ang paglalagay ng biogas sa kanilang farm direct. Yung pong nabanggit nyo na technology galing sa ITDI po, ay yun yung household, siguro kung tama po, mga household type na nakadrum po. Yun po ay naayon lamang sa capacity na pambahay. Ibig sabihin, kung meron kayong mga household waste na galing sa kitchen, tapos may maliit kayong baboy na isa dyan o whatever, pwede nyo gamitin. Yun po yung design para doon. Mahirap pong ilagay yan, yung disenyo niyan sa malakihan.
o even do sa small scale. Yung technology po namin na fixed dome na pinopromote sa region ay from 3 cubic meter no, or 4 cubic meter, pwede po yun hanggang around 35 cubic meter. Very efficient po yung fixed dome type. Yung pong fixed dome type na dinevelop ng aming kasamahan ni Nanding Ablasa ay hybrid ng Indian at saka ng China model. So hindi nyo na kailangang i-steer yun. Actually, pag flush nung dumi doon sa intake, meron na siyang aerobic, what we call dynamics ng fluid na magto-turn siya sa inside. Hindi nyo kailangan ng steerer. And then there is a pressure tank then that will regulate the pressure. Kaya very convenient yun at very efficient na. No doubt, na ginagamit na ngayon sa karamihan sa Ibaan, sa Rosario, at katunayan kay Mayor ng Rosario, Ipe, ay meron pa kami pinirmahan na sa ngayon ay merong tinatayong malalaking biogas na pang barangay na ho. Municipal ordinance na bawal magtayo ng ng piggery ng farm na walang biogas. Ito po pwede dapat masundan ng ating mga namamahala kasi kung tutuusin po natin ay nasa mga namamahala ang pagpapatupad. Tama po, Direk. Kaya po, siguro pinakamaganda ay bago matapos sa ating programa, may bigay ang telepono ninyo at yung mga membro ko na gustong mag-aral o maglagay ng biogas, baka sakaling matutulungan po ninyo. Hindi na po naman ang Bali sir, yung pong ginagawa namin kasi na paraan para po, natutuwa nga kasi kami pa nga dapat yung maghahanap, ngayon nandyan na kayo. Ang ginagawa po namin, lahat po ng hog raisers o swine raisers, iniipon po yun. Tapos magkakonduct po tayo ng forum. Yun. Tapos i-discuss po doon kung ano yung technology, kung ano po yung benefits, at kung magkano. Bali po kami po ay technology lang yun sa amin. Yung pong financial matters ay sagot na po yun ng Sa katunayan po, ang pagkakaalam ko, may nagfi-finance niyan, land bank, tsaka kwan. yes. Ang tanong na nga lamang ay kung paano nila mapapamura, na ma-afford nila yung technology dahil siyempre, alam naman ninyo, mga maliliit na farm yan. Kaya Sir, yun ang talagang hinahabol namin. Kasi talagang mahal din pag yung kinumpute nyo yung mga ibang na-present sa aming mga biogas system, ay talagang hindi ma-afford ng mga maliliit na farm. Bali sir, sa estimate namin, yung mga biogas na ang estimate is 10 to 12,000 per cubic ang kasi materialis pertes naman ho yun. Hindi naman pwede ho na magtayo kayo diyan ng biogas tapos pag lumindol o gumitak may problema ho tayo doon. Opo. So kailangan naman po ay may quality po yung material. Kasi po yan Siguro, gas po yan siguro pinakamagaling ay magkuhan tayo ng siguro, forum. sir, para makamenos yun, siguro kailangan yung labor kasi malaki yung part ng labor dun So, i-counterpart na lang yun, bayanihan system na yung sino yung be-benefit doon sa di sila po yung magtulong-tulong na mag-construct nun. Basta po may isang mason lang na magsusupervise para po doon sa paggawa. Salamat po na marami sa promotion. Salamat kasamang PED. Lina, ipapakilala ko lang si Colonel Jerry Samudio. Siya yung aming main anchor dito at siya talagang founder namin dito sa UP Batangas. Good afternoon ho at maraming salamat at naging kasama kayo ng UP Batangas. Sila Jerry, si Lina Malabanan, ang Provincial Director ng Department of Science and Technology dito sa Batangas at si Director Alex Madrigal, ang Regional Director natin dito sa Calabarzon. Lina, siguro ipakibigay mo na rin ngayon ang ating ang inyong website, telepono o cellphone kung ano yung pwedeng tawagan ng publiko o i-contact kayo. And then si Alvin ay magtatanong. Bali po sir, ang amin pong telepono po ang sa amin, Telepax 043-723-6115.
And then, ito pong aking email ad, pilina_malabanan@yahoo.com. Kay sir po, may website po kami sa region. Saan na nga website natin sa region? Hindi ko sa ulo eh. 7236115 po. Telefax po ito. Bali po, ang procedure po para maka-avail ng service po namin, una, may letter of request po. Kasi alangan naman po na basta na lang kami pupunta dyan na wala man lang magre-request. Ano po? Protocol po yon. Address lang po ninyo sa aming regional director kay Boss Alex. Okay. Magandang araw, gabi sa inyong sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga bisita, mga taga Santo Tomas, si Ace, ang ating mga taga-DOST. I-update ko lang muna ang aming mga ginawa nitong nakaraang linggo tungkol sa mga project namin ng Rotary Club of Lipa South. Kahapon lang po, nagkaroon kami ng Sports Fest na ginanap dito sa school po sa gymnasium ng Granha, at that involves about 122 disabled children, yung mga may kapansanan, at napakaganda po ng kanilang mga palaro, at lahat po ay sila ay nag-enjoy. Sa tulong na rin po ito ng ating kasama sa Rotary Club of Lipa South na si Konsehal Concon Hernandez. Okay, at last week nagkuhan din po kami sa amin sa Rotary Center ng mga daycare center ng Sitio Sona sa Sabang. Yung aming mga bata doon sa daycare center nagkaroon kami ng fluoride treatment. So, yun lang muna. At ako nga pala sino nga palang guest natin next week sa Peace and Order? Oo, tama-tama. Dapat natin napapag-usapan yung Peace and Order next week. Sapagkat ang tingin ko marami na naman nangyayari dito sa atin na hindi ka nice-nice. So, natural lamang na tayo ay mapag-usapan ng ating Peace and Order. Okay, babalik tayo sa ating mga bisita. At ako ay natutuwa. At maraming ginagawa itong ating Department of Science and Technology. Okay, may katanungan lang ako kasi ilan ba ang mga empleyado ng Department of Science and Technology? Napakarami kasing nilang ginagawa. Napakarami nilang ginagawa kasi ang dami nilang lahat halos ng kanilang mga proyekto ay sinaklaw na nila. So, yun ang kanina ko pang iniisip. Sabi ko, parang isang napakalaking gobyerno nito. So, yun ang aking... Sandali lang po. Tapos, sabi ko, tungkol sila yata nagre-research. So, napakagagaling ng mga empleyado na itong ng ating science and technology kasi lahat ng research sila ang gumagawa. Lahat ng mga, pati sa Weather Bureau, alam na rin nila. Talagang sabi ko, napakarami talaga. So, hindi na, alam mo, bilib ako. Talaga, kaya ako gustong malaman kung gaano karami ang kanilang empleyado. At saka, yung mga saklaw nilang lahat, napakalaki rin po talaga ng inyong budget. So, at tapos siguro naman ang inyong binibigay na technology sa mga nangangailangan mga negosyante at mga tao na inyong tutulungan, siguro naman libre. Hindi. Okay. So, ipaliwanag nga po ninyo. Okay. Siguro, napakaliit ho talaga ng manpower ng DOST. Talaga dito lang ho sa amin imagine isang provincial office, 2 tao lang. Plus 2 contractual. So, imagine niyo ilang distrito itong Batangas? 4. Ilang municipalities? 31. Tawag nga namin superwoman. Ngayon, yung sinasabi niyo na mga areas na ang daming saklaw, ang DOST ho kasi maraming agencies na nandyan.
Meron po kaming collegian and for external linkages, yung NRCP at saka po NAST. Meron po kaming nagre-research, yung National Research Council. Meron po kami na yung pong mga research, R&D Institute, yung pong ITDI, kung naririnig nyo, FNRI, marami sir. So may mga areas yan, MIRDC, metals. Meron po kaming council, Philippine Council, sa health, PCSRD, sa energy, PShared, sa PICARD, sa agriculture, PICARD. So, ibig sabihin ko, sir, dito, may mga agencies na gumagawa. Sa Service Institute naman, yung Pag-asa, isa po yan. Ito pong PBOX, yung sa mga lindolat kung ano-ano pong ano. So, ibig ko sabihin, may kanya-kanyang line of specialization, kaya parang lahat ay nako-cover nito. Meron din po kami sa scholarship, itong Science Education Institute. Ngayon, ito pong DOST, so marami po yung mga agencies na yan, mayroon pong 16 na regional offices, kasama itong DOST Calabar Zone. At ito pong DOST, meron po kaming 79 provincial offices. Dito po sa atin sa DOST Region 4A, 5 po, yung sinasabi natin Calabar Zone, at isa na nga po kami sa Batangas. So, yung po lahat ng mga researches, o lahat ng ginagawa ng mga agencies na yan, bali, binabato yan sa amin sa regional, papunta po sa provincial. And then, ipapacilitate po namin kung ang kailangan technology ay sa metals, di ko-coordinate po namin doon. Sakdalang ikuha namin yan ng expert from the institute para po madala doon sa area. So, ibig sabihin, may collaboration po within the DOST system. Kaya po bigay namin yung serbisyo. Although talaga napakahirap kasi kukunti talaga ang manpower. Okay. So, ang ibig sabihin nun saklaw talaga ninyo. So under nyo sila? Hindi. Under Sila. sila. Okay. Sa kanila. So, payag na kayo sa lahat ng, kung ano mang ibigay sa inyo, ay sadyang, yun na lang. Ganon. Director. Sige po, ganito po. Sa unang banda po ng inyong pagtatanong kanina, itong sa manpower, ano po, nire-resolve po naman natin yan, ano po. As my provincial directors have said, we have sa collegial, RDIs, at saka councils, ano po. Ito po yung mga national programs, kung may national program at ng R&D or research, whatever, yan po ay nako-coordinate namin sa kanila. But on our own, we are also mandated to do everything under the sun, particularly yung mga problems that we will. Kasi yun ang mandate na yun ng bagong secretary namin, si Secretary Montejo, na whatever we will do, be sure that it will redound to the benefit of the people through science and technology. So, nabanggit ko kanina, kung may dengue, let's look for the solution for dengue. If there is malaria, let's look for the malaria. Kung may problema sa disaster, let's put SSNT intervention there. Meaning na kung may resources man tayo at manpower, we now focus, no? Through the implementation and collaboration naman with the various agencies, we smoothen the projects through collaboration with other agencies. Ang ating mambabatas ngayon na si Congressman Palmones ay naglalahad ngayon ng isang bill upang mapalakas ang ating mga pangrehiyon at saka provincial science offices. Meron silang panukala ngayong batas na magbibigay ng additional manpower sa amin sa probinsya. Ay salamat po sa pagtangkilik ninyo. At ang amin pong tanggapan, lahat ng tanggapan po ng DOST ay ISO accredited in terms of ISO 9001. Ibig sabihin, the professionalism for productivity and quality nasa bawat tanggapan po. Lahat ng laboratory namin ay ISO accredited. Kaya po makakasigurado po ang ating mamamayan na yung kalidad ng serbisyo ay napapantay sa pang-international standard po. Alvin, sila talagang everywhere. Nung isang araw lamang ay kasama namin ni Director, si Bio natin, Bio Silva, Rotarian Bio Silva.
sapagkat ipinakita sa akin ni Director bilang chairperson ng infrastructure ang iba-ibang produkto ng kanilang research sa kanilang departamento tungkol sa infrastructure. Nang sa ganon ay doon sa pinag-usapan ang mga proyekto ng gobyerno tungkol sa infrastruktura ay mai-apply yung mga produkto ng kanilang mga research. So, MEDS, and then siguro tuloy na tayo kay Ace at saka kay Romy, ha? Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Kasi po, ang ating basis ng kaunlaran ay nasa science and technology. Pagpapaunlad, lahat ng klase ay doon manggagaling for development. Para rin po yung kami iisampu na gumagalaw ay sakop namin ng tourism, environment. Oo, iisampu. So, dapat po kasi, hindi kasi sila napolitika na hindi kayo politically involved, hindi ka pumulad ng ibang agencies na pinapasukan ng congressman, ng kung sino-sino. So, we are appealing to our congressmen na ilagay sa DOST para sa ating kaunlaran. Salamat po. Sir, ma'am, magandang hapon po sa inyo lahat. I would like to, sir, yung aming upcoming na pre-anniversary special sa Golf for a Cause na gaganapin po sa July 30 dito po sa Fernando Arbay, sir. As part of our pre-anniversary po yun, nagaganapin po sa August 6 sa aming po headquarters sa 740 at Combat Group. So, doon naman po sa parte naman po namin sa 740 po, meron din po kaming feeding program na ginaganap linggo-linggo po. So, katulong din po kami sa pag-angat sa kalusugan ng ating kababayan po dito sa Batangas. So, tanong ko lang po kung ano po yung pwede namin Pagdating sa feed supplements, nilalagyan talaga natin ng S&T, component, yung feeding. Ngayon po, yung coordination namin with DSWD at NNC, kay Director Eileen at kay Director Nagbiamos ng DSWD, ay nagkakaroon na ng magandang patutunguhan. Sa katunayan, pinag-uusapan namin ngayon yung paggagawa ng talagang exact menu sa feed formulation na ginagawa sa supplemental at saka complementary feeding. Kung titingnan, bakit ba nakikialam dito ang DST, NNC to at saka DSWD? Ito po yung tinatawag nating collaborative effort na ngayon ng mga nando sa Regional Development Council na initiative na pinag-uusapan para natutukoy kung ano po yung mga supplement na magagawa. Doon po sa mga 0 to 2 years old, ang coordination po namin ay kino-coordinate namin sa DOH, Department of Health at saka sa local government kasi sila nagbibigay ng mga kulang suporta dito like yung pambayad at pambili ng mga feeding At tinututukan namin dito yung tamang formula. Yung nandun yung protina at nandun yung energy. Kailangan balancing yan doon sa At dalagyan na rin namin siguro ng fortification ng iba-ibang vitamin A, vitamin fortified rice, yung iron, or iodine, tubig talino. Pagdating naman doon sa supplemental feeding, which is from 2 years old hanggang sa nag-aaral yung bata sa elementary, ipapasok po natin dito yung mga makalulusog na sangkap, katulad ng squash noodles, Ayan, simpleng technology na kayang gawin naman ng ating mga ordinaryong mamamayan. Katunayan, ang ating sekretary ngayon ng Agriculture, si Secretary Alcala, ay may itinayo yan sa Sariaya na noodle factory na gumagamit ng kalabasa. At yan ay very nutritious formula para sa gagamitin pagkain ng mga nando sa But we could coordinate with the various, like for example, sa inyo pong grupo. And let's tutukan natin. Kasi dapat meron kayong inventaryo. Ano ba ang nature ng deficiency ng mga bata in your location. Kasi may pag-aaral ng DOH yan at saka NNC. So pag natutukan natin na kulang kayo sa vitamin A, doon natin dapat sila bibigyan ng supplement. At yan po naman para hindi maiwasan natin yung pagbibigay ng mga hindi tamang formula at masasayang lang ang pera ng gobyerno. Susundan ko lang po yung announcement kanina niya tungkol sa pinakilala namin technology. Sa katunayan, sa Lunes po, bukas, sa Lunes po, ay magkakaroon ng groundbreaking launching ng isang project ng aming secretary
sa UP Diliman. Ina-attempt po ng DOST na ipakita sa mamamayang Pilipino na magkaroon po ng isang locally made by rail, ang tawag ni Secretary. By rail ito, na magkakaroon ng parang tren na mag-uugnay doon sa loob ng UP, mga 500 meters lang po ito, para matest natin yung kakayahan natin na magawa ng sarili natin mga katulad ng monorail, parang ganon. So ito po ay mga attempt ng local talents natin at kakayahan na maitama yung ating ng SNT development sa location. Inanya po rin yung lahat na dumalo sa National Science and Technology Week. Gagawin po ito sa Mall of Asia on July 27 to 29. This coming po week po. At nandun po rin ang lahat ng mga makikita niyong bagong tuklas na teknolohiya. Sa Los Baños po, meron po kaming Siyensaya. July, rin po yun, 28. At nandun po yung mga technology na nandun sa UP Los Baños at iba-iba pang miyembro ng Los Baños Science Community. Patalastas lang po yan. Samantalayin niyo po. At yung mga bata nating mga nanonood dito, yung mga eskwela, sa private school at public school, pumunta kayo sa Los Baños on July 28. Isang buwan po kami nandun. At nandun po yung Science on the Move na exhibit. At meron po kami mga exhibit doon ng Wanderama. At iba-iba pong mga makikitang exhibit sa UP Los Baños at sa mga community namin. Ini-organize po namin yung tinatawag naming Science Education Tour sa DOST para ma-promote natin ang science sa mga kabataan. Salamat, Director. Sa magtatanong ay si Romy, and then pagkatapos ni Romy ay mga announcement ni Meds. Pausap ng mic. Si Romy Mier ay taga Santo Tomas. Batiin mo mga taga Pintuan ng Batangas. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At mabuti po't nakanig kong sa araw na ito. Dahil yung science and technology, tama po yung sinabi ng isang kasama natin rito na talaga pong napaka-importante pong bahagi yan ng pagsulong ng ating lipunan. Kaya po ako nagagalak at nakabahagi ko kayo ngayong araw na ito. Dahil ako po ay sa totoo po, ako po ay galing din sa pamilya ng nagpa-farming. At doon po sa aming lugar nga sa Santo Tomas, tulad nga po nung nasabi ko sa inyo, doon sa mga magtatanim sa amin, doon sa mga nagtatanim ng mga produkto, yan po lagi ang nagiging problema po ay pag halimbawa po ay sa panahon nga po ng pagtatanim halimbawa ng mais, pag pumatak ang ulan, nagsatanim sila sabay-sabay. Ngayon, pag hinarvest din yun sabay-sabay, kaminsan ay hindi nila malaman kung saan dadalhin yung ibang harvest nila na kinakailangan namang i-harvest. So, galon din po yung pag-aani nila sa panahon ito ng kamatis. Sa panahon po ng pagtatanim ng pag-harvest ng rambutan, gayon din po. Ngayon po, ang sana, magtatanong po ako kung meron tayong technology na doon sa processing po noong produkto, yung kahit po yung maliit na mga machines na po pwede nating may assist sa mga tao para may process yung produkto nila para naman po yung mga farmers ay hindi nangangamba na pag nag-harvest sila, wala na sila mapagdalhan noong kanilang finished product at ang nangyayari po naman ay napipilitan silang ibenta na lamang yung kanilang produkto kung ano po yung gusto nilang presyo ng bumibili kaysa mabulok. Yun po ang nagiging problema at nakita ko puro sa lugar namin. Yung po yung nakita ko pag nag-harvest ng mais, yung kamatis, sa panahon ito ngayon, na bumabagsak yung presyo, at saka po yung rambutan. Ganyan po ang nangyayari. At ngayon po pati po pinya. Marami rin pong pinya ron sa lugar namin na bagsak yung presyo, eh hindi naman ma-process. Sana kung meron tayong technology, kahit yung maliit na pang cannery man lamang, ay maproseso natin yon para hindi po nag-aalala yung farmer na aba, pag marami, may pagdadalhan tayong mabibili ng medyo mahal yung produkto natin kaysa mabulok. Yun po lang ang aking tanong. Maigipot na pagtutuunan natin ang larangan ng agrikultura. Yan po ay ako'y sumasang-ayon po sa ating national na government na kailangang isulong ng maigi ang agrikultura. Ano po? Sa larangan po ng agrikultura, meron po kaming council, which is the Philippine Council for Agricultural Resources Research and Development, na nagbibigay at nagagawa ng mga programa sa agriculture din. At naangkop po sa inyong hinihiling yung tinatawag na marketing ng produkto.
Dito po merong approach kami sa consortium, yung Southern Tagalog Agricultural Resources Research and Development Consortium, kung saan ito ay under PICARD, na nakikipag-ugnay po kami sa iba-ibang ahensya ng agrikultura, Department of Agriculture, itong taga Batangas State University, at tinitingnan po namin ang hindi nang pangpasabog ang isang programa. Napakahirap po nung gumalaw tayo ng gumalaw napakaunti na po ng ating mga resources sa gobyerno. So meron po kami diyan tinatawag na platform of intervention, at siguro dapat mailahad namin sa inyo tinatawag naming Technomart, Technology Marketing, kung saan meron mga SNT-based farm na dinidevelop tayo. Kung nabaga ito ay talagang ang market nito potential ay for vegetable products na ipaprocess, ay sinusubaybayan po yan simula sa raw material hanggang sa ma-produce at ma-develop sa isang market. Ano po? At doon, titingnan yung pag-enhance ng production, tamang production sa tamang halaga, sa tamang panahon. Ano po? At sa tamang pamilihan. Yan po siguro yung mga konsepto na dapat pagtuunan. At tutingnan po yung mga proseso na yan, yung tinatawag nating farm to fork na framework, na dapat makita yung food safety issues dyan. So, hindi po natin, hindi po tayo salat sa technology. Sabi ko sa inyo, magproseso tayo ng rambutan, kaya po natin ikan yan. Nagawa na po namin sa DOST, katulad na nasa Thailand. Pero sino at saan gagawin at sino mamumuna at saan yung mga market, dapat po pinag-uusapan po yan. At makakatulong po tayo kung makikipag-ugnayan po tayo at sama-sama po nating tingnan yan. At kung yan po ay pangangailangan ng Santo Tomas ngayon, si Lina po ang aming kasamahan ngayon, baka pwede yung makipag-ugnayan na kagad diretso kay Mayor sa pamamagitan po ninyo ng Rotary Club. Siguro dito pwede nating tawagan ngayon si Mayor para magkaugnay ang inyong grupo at saka ang DOST para malunasan ang inyong sinasabi. Siguro, Meds? Magandang gabi po. Nagpapasalamat po kami sa aming mga kaibigan, ang Sampaguita Mart, low prices with high quality products. Kung may kailangan po kayo, pumunta lamang sa Sampaguita Mart. Malapit po sila sa Lipa Public Market. Mayroon po mga groceries, schools, office supplies at pati mga meat products. Opo, sa Blue Sapphire po, kami po ay narito sa Blue Sapphire sa kay pag-aari po ni Miss Dingo na aming kasamahan. Nagpapasalamat po kami sa pag-host ng aming programa. Sa Bel Air Residences po, tabi ng Fiesta Mall sa Barangay Dagatan, mayroon po silang pre-selling under po ng Convergence Realty. So kung may kailangan kayo sa lupa o gusto nyo mag-invest, pumunta lamang sa Bel Air Residences. Announcement po, yung pong July 30 na Golf for a Cause sa Fernando Air Base. Nagpapasalamat din po pala kami sa mga faculty at estudyante ng UB Batangas dahil sa kanilang bloodletting na ginanap in cooperation with the NGO Federation of Lipa. That was July 20. Nakakuha po ng 81 bags ng dugo. Marami pong salamat. Sa August 26 to 27 po, nag-aimbita kami sa Camarines Sur sa Naga. Mayroon po tayong business conference. Congratulations po pala sa Batangas City kay Mayor De Macua dahil Batangas City Day ngayon. Sa December 1 to 8 po, wag pong kalilimutan ang Batangas Province Foundation Week. Ito ay gaganapin sa Calakas, pangunguna po ni Mayor Ona. So yung pong gustong mag-trade fair, yung gustong sumali sa Miss Batangan, yung kasali sa street dancing and everything else will be happening in Calaca on December 1 to 8, 2011. So bago ko ibigay ang mikropono kay Mar at saka kay Colonel, Director, yung aking yung aking kaisa-isang manuga ay DOST scholar at siya pala ay palang scholarship kung ilang taon ang iyong pinasukan ay yun din ang kaugnay serbisyo na dapat gagawin mo dito sa Pilipinas. Yun ba'y dapat ay local company or kahit na anong company? And pangalawa, mayroon po yung aking pangalawang anak naman ay DOST, pasado siya sa DOST scholarship exam,
Pero hindi niya nagamit yung scholarship sapagkat yung parang hindi pa kilala or hindi pa registered sa DOST na pwede doon sa yung course which is human bio. Yung pinaikli ba sa UP at saka sa Lasal mayroong ganun eh. Doon lang mayroong ganun. Hindi siya na kinilala yung kurso. But those are, yun ay science na leading to the pagiging doktor. At sino may doktor na ngayon? Siguro po, pakisama na lang nito sa inyong konsiderasyon. Kasi yun namang mga BS Bio, kasama yun sa inyo eh. But human bio and yun ay hindi kasama. So, Colonel, kayo ang susunod na magtatanong pagkatapos ni Director na sagutin yung lahat po ng scholarship ng gobyerno, lalo na yung mga 4 years scholarship program, ay dapat mayroong balik na serbisyo sa ating mga mamamayan. Yun po naman ay to make sure na napakinabangan ng mamamayan natin yung binigay na talino at tulong sa ating mga scholar. At kalimitan po ay 1:1, ano po ang ratio ng service equivalency. Samantala sa PMA yata 1:2, ano po? 1:2, ano po ang service equivalency. At hindi po naman kailangan mapiliin nyo kung sa gobyerno. Pwede po kayo basta nasa loob po lamang ng bansa at kayo nagsiservisyo sa kapamamayan. Tungkol naman po doon sa inyong kahilingan na may isang course doon sa ang may nakatataas pong konseho sa amin sa Science Education Institute na nagde-determine kung talagang isasama ang isang kurso sa course offering accredited course ng DOST. At kung meron po kayong intensyon, ay ipapaano po namin, susulat po namin at yan po titingnan na nila ng masusi sa malawak na pananaw. Ibig sabihin, ito ba ay talagang may patutunguhan na direksyon para sa ating ekonomiya at sa development. At yan po naman hindi naman siguro magiging salat sa pag-aaral kung magiging maganda ang mungkahi. O nga po, alam ko po noon ang mga medical sciences ay hindi sinama nung pa mga unang panahon. Subalit ngayon, katulad ng bio na isasama na po ngayon ang biology. Kasama na. Dati hindi kasama po yan. Ngayon sinama na nga noon dati. Yung human lang hindi kasya kasi pang medical lang yata yun. So yun po at asahan niyo po. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay dito sa APAP Batangas. Tunay nga po na ang science at technology nakakatulong sa kaunlaran ng ating bansa. Ngayon po, dahil sa mga pag-uusap natin ngayong gabi, ay may mga ilang bagay po ang tumima sa aking kaisipan tungkol dito. Tulad ng naturan nyo kanina, meron po kasi akong sa Thailand din, ano po, yung dilis na crunchy in can. Meron din silang tahong na crunchy in can din. Ngayon po, marami po akong napakinggan sa inyo kanina na marami tayong technology na develop sa DOST. Ito po ba paano po ito napapalaganap? Katulad ng kamakailan po, siguro few months back, napanood ko po sa TV na kayo'y nagpasimuno noong pag-eksperimento sa paano nyo yung isa dengue na makakapasok sa isang contraption. Ano po? Para itong dengue carrying mosquito ay mapahiwala at mamatay o hindi mag-develop. Itong technology ay galing sa inyo, pero mukhang wala pang, paano ito, magiging commercial ho ba ito o ang gobyerno ang magpaparami dito? Ito po yan usang katanungan ko. Layunin lagi ng research and development na ito ay may matagumpay na maisalin lagi sa isang private sector. Hindi po kinakailangan ang R&D ay isagawa at i-commercialize i-commercialize ang isang R&D ng government. We believe that the private sector sa DOST po ang dapat na makinabang do sa technology na dinevelop ng gobyerno.
So ito pong dengue, yung OL trap na tinatawag po natin para sa dengue, pinag-aaralan na po nito ng DOST at humihingi na po ng mga interesadong mga magko-commercialize na private company upang kung ito po ay maging matagumpay sa kanyang sa programa, meron na pong sasambot na talaga na magpo-produce na at magma-market. Yun po lagi ang layunin ng DOST sa R&D na ito ay later on may transfer lagi sa private sector at ang private sector ang makinabang para sila namin ang magma-market po nito mga technology. Salamat po, Director. Natanong ko po yan dahil yung sa IPR, paano ba ito? Ano ba ang kinalaman ng intellectual property rights po rito? Mayroon po tayo ngayon tinatawag na technology transfer law. Opo. Dati po, matagal na pinag-aralan po yun ng nakalaang pang Congress. Pero ngayon, naipasa na po yan during the past administration, yung Technology Transfer Act law, kung saan nandun at malinaw kung paano ititreat ang intellectual property, kung ito ba ay ginawa ng isang estudyante, ginawa ng isang eskwelahan, ginawa ng isang pribado, at ginawa ng isang gobyernong ahensya. So, malinaw na po dyan, ang kailangan po ay pag-umpisahan pa lamang. Sa umpisa pa lamang na kinoconceptualize ang isang R&D, ay malinaw na talaga kung anong gagawin sa IPR, sa IP issue. At kami po ngayon ay malawak ang aming pagtuturo sa lahat ng state colleges and university or even in other universities ng colleges private na mapalaganap ang mga IP-related topics natin. Salamat po, Director. Magandang gabi po. Sa 1 minute na ba? 1 minute na lang, bibilisan ko na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga manonood. Ang akin pong katanungan akin pong masasabi, ang DOST pala ay makapangyarihan dahil ang ating mga kakainin, ang ating hihingahin, at ang ating gagalawan, at pati mga disposal natin ay nasa pangangalaga ng DOST. Ang akin lang suggestion ay sa DOST, baka pwede silang bumuo ng isang lupo na para sa mga bayan-bayan, para mangalaga doon sa kanilang mga, halimbawa yung sector ng mga product na pinoproduce doon, tumutulong din naman kayo sa mga produkto kung paano mga pagpapackaging, pagpuproduce, at saka doon sa mga disposal, kamukha nung mga tae ng baboy. Sorry, mga naghahapunan. Yung mga dumi ng baboy pala. At saka yun nga, yun sa mga disaster, pinangangalagaan din nyo. Siguro mas mabuti kung magkakaroon tayo ng bawat bayan-bayan na meron isang lupon na siya mangangasiwa at tumutulong sa probinsya hanggang sa regional para dumami ang ating, sa bagay lahat ng agency meron kayong sangay. Siguro mas magaling kung kamukha namin sa aming sangay dito sa agriculture ay para may produce namin ng naayon at maganda. Siguro naman mas mabuti 'yon. Matagal po namin talaga ng ating kasamahan sa Chamber of Commerce, Mr. Amparo. Yan po ay talagang nais po namin magawa na magkaroon ng SNT committee at the municipal level. Nung kinreate po pa ang Provincial Science and Technology Centers ng Batangas, ay nandun na po yung aming hangarin na ma-implementan ang local government to really have a Science and Technology Committee. Subalit malimit iginigiit ng mga mamamahala na isama na natin sa trade, science, trade, and SNT. So, pero hindi po kami titigil at lalong ngayong nag-iigting na ang ating pangangailangan sa development at even in other concerns natin sa society. We believe na dapat may SNT committee or even a body that will look into the SNT needs. Sa various sector kasi may gumagalaw ang SNT. May ginagalawan po tayo sa lahat ng sektor. Si Colonel Samudio, mayroon kang
Bueno, si Sergeant Villarreal, magtatanong ka, Sergeant. At mag-update ka. Si Sergeant Villarreal, siya ang ating puno ng ating technical dito sa UP Batangas. At siya ay taga Air Education Training Command. Gusto ko lang pong batiin si Lieutenant Manilyn Marco. Dati pong kasama namin ni Colonel Samudio sa PIO. Siya po yung nag-top sa Philippine Air Force Regular Officer Procurement Program na nag-graduate po nung last Thursday, dyan po sa Air Education and Training Command. Yan. So siguro, last question galing kay Ped. Last question na po ito. May habol lamang ako. Ito lately po, nabasa ko yung parang press release ng secretary. Tungkol po doon sa parang yung tinatawag niyang yung Starbucks. Meron siyang inanunsyong ganun na doon po doon sa aming huling segment ay talagang napagpulungan na malaking factor ang tungkol dito sa education. Naging guest po namin yung mga taga-education At doon sa aming pagpupulong ay talagang binigyan ng halagaan science and technology para sa ating mga kabataan. Pakipaliwanag po ba, pakipaliwanag lang po yung Starbucks na inanunsyo ni Secretary Montejo. Director, pakituloy mo na rin po siguro sa iyong pamamaalam pagka naipaliwanag mo ito. Maigi po't nabuksan niyo po yung topic sa Starbucks. Ito po yung mga parang iPad na mga locally produced. Nag-attempt po kayo ngayon na makaproduce ng ating sariling iPad na dinidevelop ngayon ng UP Diliman. To arrive with a unit na pwede natin ngayon ipamahagi with in collaboration with DepEd na competitive yung price, mas maganda ang performance, mas mataas ang memory at mas mura ang mga parts niya. So we are arriving at around the cost ng target cost nila is 9,000 per unit ng pad parang katulad po nung ng makikita niyo sa mga eskwelahan ng mga private schools ngayon na ginagamit na po ang lahat ng learning modules through the computer. So hindi na magbibit-bit na napakaraming gamit ng isang eskwela na halos magkanda kuba na at nandoon na mismo sa sa computer ang equipment ang lahat ng mga lessons at mga books. Ayan po ay tinatansya po na mailabas daw ng ating kasamahan sa UP Diliman na mailabas within the year yung prototype nila at meron na pang umuusap na magpo-produce ng mga computer units. So, ipanalangin po natin na maging matagumpay ang mga local scientists natin at engineers at lalo tayong umunlad po. Mukhang gabi na po at hapunan na at gusto ko po sanang samantalahin ang bahaging ito upang magpasalamat bilang pamamaalam sa ating programa. Una ay kay Engineer Andal, ang amin pong chairman sa Infrastructure Development ng Regional Development Council. Napakasipag po niyan at very open po sa lahat ng mga discussion. At lagi po niya tinitingnan ang development ng region in terms of infrastructure, kung tama ba ang paglalagay ng mga new highway, new port, at saka mga major development sa region. Sa palakpakan po natin si Engineer Andal. Sa mga kasamahan po natin dito sa UP, dapat po ito ay ginagaya ng ating mga private sector na mga Rotarians o iba pang city officials at private. Nga po sana po ay lumaganap to sa Laguna, sa Batangas, sa Rizal, sa Quezon at sa Cavite. At maging ehemplo po ang inyong samahan sa mga ganitong larangan ng pagtulong sa ating mga kanumay. Sa aking kasamahan kay Lina Malabanan at sa aking mga kasamahan sa regional office at sa DOST main office, ang aking secretary si Secretary Montejo
Nagpapasalamat po kami sa binigay niyong pagkakataon upang makapagbigay kami ng mga impormasyon at sana po makaabot ito sa kasulok-sulokang bahagi ng Batangas. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ka, Lina. Mabuhay ka, Direktor. Maraming salamat po sa inyong presensya dito. Tunay pong kailangan natin ng teknolohiya para sa ating development at sa halos lahat ng facet ng ating buhay ay talagang talagang ang siyensya ay dapat na nating gamitin at mamulat tayo sa paggamit ng siyensya. Ang atin pong Department of Science and Technology sa pangunguna ng ating Regional Director ay napakasipag po ngayon na upang isulong at ipaalam sa mga kababayan natin kung ano ang mga development sa teknolohiya na pwede nating tangkilikin, makipag-alam po lamang sa kanilang tanggapan. Sa ngalan po ng aming mga kasama, kami po ay bumabati sa inyong muli ng mabuhay mga kababayan, Up Batangas. Salamat po.